Pastora Jolie. Go ahead po. Nandito po si Pastora Jolie. Sige po. Ayun po. Kala ko na lang. Naghanap po ako ng tahimik na lugar kasi maulan po. Oh. Praise God. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, salamat po sa pangunguna niyo sa amin. Sa araw na to, Panginoon, salamat sa buhay at kalakasan na aming taglay. Pagpalain niyo po, Lord, ang buhay po ng bawat isa, ng mga kasama po namin, ang mga kapatid namin sa US, Canada, and then dito sa Pinas, Panginoon. Nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na to, Panginoon, upang patuloy na mapagbulayan ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, ang anak mo na gagamitin ng instrumento bilang daluyan ng iyong salita. Karunungan na nang gagaling sa iyo, Banal na Espiritu, ang patuloy na ipagkaloob niyo po sa Kanya. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat mapalad kami, Lord, ang aming spiritual, Panginoon, na ipatuloy na kumakain, Lord, upang kami lalong lumago at lumakas sa amin pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. At lalo ka pang magpakilala, at lalo ka pang magparanas sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa, ang aming pong internet connection na maging maayos palagi, Panginoon, upang walang maging adlang, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang bawat gagamitin niyo na kami man ay tagapakinig or papasalamat o mag-exhort, Lord, o magte-testimony. Lord, ang buhay bawat Sister Nida, pa-mute po. Sister Nida. Ayan. na kami po yung makipag-fellowship sa iyo at makipag-fellowship din, Lord, sa bawat magkakapatid. Lord, salamat po ng marami. Kaya pangunaan niyo po kami, Lord. Nagpapasalamat kami kahit na magkakalayo man yung lugar namin. Pero nagpapasalamat kami sa iyong Banal na Espiritu, sa iyong presensya, Lord, na kung saan, Panginoon, na nararanasan namin at patuloy na nararamdaman ng aming puso at isipan, lalo tigit ng aming espiritu. Kaya, Lord, kayo po ang magpala sa oras na to, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa pangunahing panalangin mula sa ating pastora na si Pastora Jolie. Ano po, ngayon ay hindi ko na po patatagalin. Tara na mag-umpisa sa gawain. Ano po, today exhorter is our Sister Karen. Go ahead po, Sister Karen. The mic is yours na po. Wala ako sa lamin. Sige, nakikita ko kayo. Hello, kamusta po? Sige. Mag-start tayo, no? Ang title ng ano natin ngayon is God-Given Confidence. Sino ba sa atin ang nagyo-yo-yo ang confidence, no? Up and down lagi tayo sa ating mga confidence. Either physical confidence, emotional confidence, di ba? Minsan, pag tayo ay feeling maganda, confident. Pero pag feeling hindi kagandahan, hindi confident. Pag pumayat, confident. Pag tumaba, hindi confident. Di ba? Lagi tayong ganyan. Ang tatalakayin natin dito, magbibigay ako ng 3 points ng about God-given confidence. Ang confidence na nakukuha natin or na re-receive natin from Jesus Christ. Teka lang po. May naririnig po ba kayong mga kumakanta sa likod ko? Hindi naman po, masyado. Okay, okay lang po. Okay. Back to our So, yung pag-usapan natin ngayon, yung confidence na nakukuha natin at natatanggap natin from Jesus Christ, our God. So, ang first point natin is yung sa Psalm 56:11. Sabi dito, "In God I trust and I am not afraid. What can man do to me?" Ang nagsasalita nito ay si David nung time na
pinupursue siya ni King Saul dahil nagsiselo si King Saul. He was jealous of his yung popularity niya at gusto niyang patayin si David. Pero ang sabi ni David, no, sabi niya, I trust in God, I trust. At sabi niya, what can man do to me? Ibig sabihin, kumbaga parang, ano naman kaya nilang gawin sa atin? Pero kung tutuusin, si King Saul, since he was king, madami siyang army, kayang-kaya niyang patayin si David. Pero si David, with his trust, no, confident siya na walang, kahit mamatay man ako, no, siguro yun yung meaning niya, na it's not necessarily na hindi nila ako kayang patayin. It's more like, yeah, whatever they do to me physically, whatever it may be, but in God he trusts. So, yun na yun for him. So, dun pa lang makikita natin yung trust and confidence hand in hand siya, no? Kasi pag nag-trust ka kay Jesus Christ, kay God, yung confidence mo ay lumalabas from that trust, no? Diba? Hindi ba yan yung napaka-admirable, diba? Pag nakikita natin yung ibang Christians na, oh wow, napaka-confident, no? Kahit sabihin mo, kahit sabihin mong hirap sila sa buhay, kahit makita mo, hindi kagandahan ng damit, hindi kagandahan ng bahay. Kumbaga, sila pa nga yung mas may nangangailangan, no? Pero nakikita mo, ang confidence nila talagang nakaka-admire, nakaka-believe, no? Nakaka-impress. Back in, with my own experience, may ganyan ako noon, nung hindi pa ako Christian. Pag iniisip ko ngayon, kung sino yung mga confident na taong nakilala ko noon, lahat sila ay Christian. It's not necessarily na may status sila or may pera, pero yung self-confidence nila, they were confident or they are confident in Christ, not because of themselves. They're confident because they have Jesus Christ. So yan yung nilagyan ko yan ng titulo na physical confidence or courage from God. Yan yung first point natin, no? And then yung second point, confidence in God's provision. So makikita din natin sa Matthew 6:26, it says, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Makikita natin dyan, no? Kung yun nga mga animals na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay nagpo-provide siya naturally, no? Kahit yung mga surrounding ng animals and yung mga pagkain nila o yung pangangailangan nila, it's already been provided to them. Paano pa kaya tayo, di ba? Hindi ba sa Genesis nga sabi we are made in the image of God. So yung pa lang, dun pa lang makikita mo na tayo lang yung made from His image. So syempre, imagine natin na kung ano yung ipoprovide sa atin, di ba? Again, yung trust natin sa pagbibigay ng Panginoon, magbibigay na ng confidence. Kasi pag alam mong, like, ano ba yung narinig ko noon, na pag nag-pray ka, like, yun ba yung sasabi na, just have faith na it's already been given to you, yung parang ganon, di ba? Totoo po yun, yung confidence mo na, alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo, at nandyan na yan, no? Hindi naman po nasasabihin na, lahat ng gusto natin, ibibigay niya. Hindi ganon. Yung mga pangangailangan natin, either physically or mentally, financially, maibibigay na niya. Gagawa na siya ng paraan para tayo, either tayo yung magtrabaho para doon, ipoprovide niya, not necessarily na andyan yung pera. Hindi yun. If it's sometimes, no, mga ilangan ka ng pera, may dumating na trabaho. Diba? Hindi ba yan yung provision niya? And minsan, sakto-sakto din ang provision no? Dahil alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin.
So yan yung sasabihin ko na confidence in God's provision. Nagkakaroon tayo ng confidence at nawawalan tayo ng anxiety sa mga pangangailangan natin. At ang pangatlo, He is our ultimate support. Ito po ang ating key verse. Sa Romans 8:31, sabi dyan, what then shall we say in response to these things? Meaning, yung mga sufferings as followers, no? So, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? God is for us, who can be against us? Diba nga, siya ang ating support, kumbaga, sa ating modern world, no? Si God na yung ating, He's our life coach, He's our parent, He's our best friend, He's our authority dito sa ating pamumuhay. So, isipin natin kung I was never in sports, pero baka yung iba dyan sa inyo ay nag-sport. Sa mga tao ngayon, di ba, pag sports ka, yung coach mo, no, talagang is backing you up. Yan yung nagbibigay sa'yo ng, kaya ko to. Eh, ano pa kaya ang Panginoon, no? Siyempre, siya yung mas powerful and siya yung sovereign sa atin, sa buong mundo at sa buong galaxy at over in space and everywhere, di ba? Siya yung creator natin. Ano pa kaya na siya ang ultimate support natin? Hindi ba parang what do you call that? It's comforting na he's this powerful God, pero ikaw na feeling mo minsan na you're just nobody, pero suportado ka, di ba? Yung pag binasa mo na parang, if God is for me, no, parang nakakabigay sa'yo ng confidence na, sino ba ang, what do you call this? Yung parang, magiging against sa akin. Yung parang, parang ako sa situation ko, ito talaga ay nagbibigay sa akin ng confidence. Like, for example lang, no, kunyari, di ba ngayon maraming, lalo dito sa US, mga social anxiety, hirap mga usap ng ibang tao, no? Pero pag naalala ko tong verse ito, parang minsan nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na, kausapin ko kaya tong tao to. Even though, minsan parang natatakot ka, baka ma-reject ako or baka, I don't know, baka ayaw nila sa akin. Pero, nabibigyan ako ng lakas ng loob, approach ko na lang and then, if, kung ayaw lang kausapin, okay lang din, but at least, I took the chance. Yeah. Ito talaga yung verse na lumalabas sa isip ko na, ano naman ang gagawin nila sa akin, di ba? Parang si David din, di ba? Sabi ni David, what can man do to me? Parang yan din yung ano ko na, ano naman gagawin nila sa akin, di ba? All they can say is like, no, di ba? I'm busy or parang siguro hindi kita bet kausap, ganyan. So dito makikita natin na talagang may suporta siya. Siya yung nagbaback sa atin. Siya yung talagang if you're in Christ and Christ is in you, talagang iba-back up ka niya. Yes. They can hear you. And di ba nga dahil napakalaki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. So minsan nakakalimutan natin na napakalaki niya, like minsan yung pilit natin tinatry to comprehend yung pagiging Panginoon niya, which is impossible for us, no? Kaya minsan kailangan talaga meron tayong mga key verses na natatandaan kasi napaka-importante talaga niyan sa day-to-day to life natin. Lalo na sa mga tulad ko na stay-home mom, minsan talaga nakakawalan ng self-confidence or self-identity, which is yan din yung importante sa atin, na magkaroon tayo ng identity, which is not so much na, ang identity natin is motherhood. Yes, it is part of it, pero
um, later in life, hindi, pag lumaki ng mga bata, iba na rin yun, no? Ang identity talaga natin is in Christ. When you put that in your heart and mind and soul, talagang yung confidence mo ay talagang nagbo-blossom dahil that confidence comes from the Lord. Dito rin, and yan ang gusto ni God for us. He always wanted that for us. Kaya throughout the scripture, makikita mo na He's always protecting us and He's always there to give us a chance, no? Hindi lang isa, dalawa. Sa ambang verse, hindi lang 7 na chance, no? Dahil mahal niya tayo. Dahil alam niya na we are capable of being newborn or born again. Ayun. Born again dahil tayo ay created in His own image, di ba nga? And, ano pa ba? Ayan. Kaya napaka-importante po talaga na magkaroon tayo ng trust, yung trust in the Lord, dahil nag-hand-in-hand siya sa confidence po natin, our identity, and then our confidence in Christ. I think, parang ang bilis ko Anong oras na? Wow. Ay, parang naging devotion to Pero, I think nag-gets nyo naman po. Good job. Yun ang ating topic for today. And, mag-rejoice po tayo na ang ating Panginoon ay binigyan tayo ng confidence, no? Ng ating confidence, ang identity natin at ang confidence. And, ay, ang bilis natin. Okay, and may questions din po ako. Number one question. What do you struggle in your life? Ano po ang mga nag-struggle kayo, just in general, not necessarily sa ating Christian life. Yung general lang po. Ano yung nag-struggle kayo to be confident with? Either sa Christian life or either just in general, kung nahirapan kayong magpapayat or mahirapan kayong mag-aral or nahirapan kayong magbasa ng Bible, ano po yung nag-struggle kayo at the moment na maging confident with? Amen. Can I share? Amen. Okay na po yun? Sister Karen? Tapos na po? Ay, meron pa? Kasunod? Meron. Wala na. Okay, thank you. Thank you, Sister Karen. Maraming salamat. Ngayon nag-iwan na po si Sister Karen ng katanungan para sa lahat. Ang sa akin naman po is diet po. Talagang diet. Halata naman, di ba? Tayo ay malusog. So, ngayon, tatawagin natin ang ating isang host para sa mga sharers. Ang mga name po ng sharers ay nandiyan po sa ating GC. Maraming salamat po, Sister Karen, sa isang napakagandang aralin sa araw na ito. At pagpalain ka pa po ni Lord. Thank you po sa pagpapagamit sa kanyang ubasan. Ayan, sana hindi po ito ang huli. Salamat po, Sister Karen. Go ahead, Sister Gina. Salamat po. Sisi, thank you. So, sa tanong po, saan po ba raw tayo nahihirapan sa buhay natin? Pwede po nating sabihin yung general na po, sa kalahatan na, hindi na po natin pwedeng, kung gusto nyo naman po is yung inyong nahihirapan kayo sa Christian life, pwede rin po nyo yung sagutin ito. Pero, Sisi, pakilagay naman sa ating chat yung binanggit mong 3 points at saka yung mga verses para yung mga na late, makikita rin nila mababasa nila yung ating napag-aralan. So dito po talagang makikita natin na talagang
sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang anak. Dahil tinanggap po natin ang kanyang anak, isang anak, hindi niya po tayo pinababayaan na financial or physical. Okay po. So, dito po natin makikita na talagang yung pagmamahal po sa atin is hindi po nawawala yan. So, ano po ang kailangan natin gawin? Ibigay din po natin ang ating pagmamahal sa iba naman. Which is, lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. I-share po natin itong ating nalalaman para po mas dumami pa po ang kaluluwang maliligtas. So, hindi po ba nabanggit din po kanina ng ating speaker na binanggit din po ito ni David sa Salmo 118 verse 6 na ang Panginoon ay nasa sa tabi niya. Hindi po ba tayo ganun din? Kaya nga lang minsan, lalo na dito sa banyagang lugar, medyo natatawa po sila sa ating meron daw tayong accent. So, ilang beses na po ako nakaranas ng ganyan. Ang sinasagot ko na lang po, pasensya na kasi hindi lang naman English ang naralaman kong salita. So, tingnan po natin. Umpisahan ko na po si CCK. CCK, ready ka na magbibigay ng insight mo? Wait, ako po or kay? Kay. Si Kay. Keyi. Okay po. Sa masasabi ko lang po sa ano ni Sisi Karen. Sisi Karen ba? Tama ba? I guess yung yung struggle ko right now or as a person being not good enough. Kasi parang syempre tao lang naman tayo at saka we're not perfect. But the thing is, as a person, we are trying to be perfect, di ba? Kasi parang, lahat ng gagawin kailangan, parang competitive tayo in life. For me, I try to be, parang, I feel like, yung parang, anong tawag nito? I'm being hard on myself when it comes to sa Christian life ko, like, parang, ano ba yan? Di man lang ako makapag-pray. Yung ganun, yung ay kulang pa to, kulang pa yan, kulang pa yung devotion, kulang lahat. So, it's a struggle kasi nga, even though it says in the Bible na, Jesus died for us, we are saved, ganun. Parang for us, we're still trying to be, present para sa Panginoon. In terms naman of being enough para sa nakakarami, parang umaabot din sa point na I wanna be someone that represents Christ in a way na sa karamihan kasi 'di ba sa mga tao yung outside lang yung na they know about us, they don't know what we're feeling on the inside. So most likely parang sa kanila, okay, Christian siya, but sa in the four corners of our house, we are actually struggling na kulang pa to, kailangan ko pang kailangan ko pang gagawin to, na kahit na imbes na hindi achievable at the moment, mas pinupush natin yung sarili, mas pinipressure natin yung sarili natin in a way na para din tayong nasa-stress, we're losing our energy for that. Parang dyan yung time na parang nagda-depress yung spirit of joy natin, imbes na, God is giving us what we need. Kasi nga, di ba, everything comes in place. There is a reason kung bakit delayed. There's a reason kung bakit ngayon na binigay na di mo pa inaasahan. There's a reason for all of that. It's just that I guess we as a person, parang we're just not contented at the moment. Na para bang inaano natin lahat na kailangan kong gawin to. So that's the number one
yung exhortation ni sis is a really good one kasi it talks about our struggles. Yung basic struggles talaga, because I think we all are na we are trying to be we're trying to be present. We're trying to be enough for everyone even if wala tayong dapat ipapakita sa ibang tao, di ba? Yun lang po. Thank you. Tawagin po natin si Pastora. Pastora, meron po yung insight niyo po. Yes po, parang naisip talaga ni Sister Gina, magre-request na po sa talaga ako. Before ako mamitas. Ayun po, salamat sa pag-encourage ng Lord sa atin. Talagang nararanasan natin ito bilang tao, ako po, ito po yung lagi kong struggle like minsan yung siguro na lang ako, parang ayaw ko na para mawala yung takot ko, or yun nga po, dapat yung hindi ko ilalagay sa sarili ko yung expectation ng tao, kasi siyempre kapag sinabing pastor or pastora, yung expectation ng tao dapat ganito, ganyan ka, yung confident kang magsalita, pero dito ko nararanasan talagang biyaya lang ng Panginoon, Ginagamit ka ng Panginoon. Nandun lang yung umaasa ka lang talaga palagi sa Panginoon. Dumidepende ka lang talaga palagi sa Panginoon, Hindi yung sarili mong kakayanan ang gagamitin mo or gagawin mo, Kasi yun po yung minsan nagiging struggle natin. Yon yung expectation ng tao sa atin, o kaya naman nako-compare natin yung sarili natin sa iba, ay mas magaling sila, parang nahiya ako kasi parang baka anong sasabihin nila sa akin, Minsan nako-compare natin yung sarili natin. Pero alam naman natin sa Panginoon, pantay-pantay lang. Wala naman talagang ibang magaling diyan kundi si Lord. Yung sarili mo, yung madalas ko nga pong nasasabi sa inyo, yung mahihayin ako. Pero grasya lang talaga ng Panginoon, Kung saan ako nasasabing mahihayin ako, doon naman ako in-expose ng Lord. Isipin niyo po, gagamitin ka sa mga mission na mga may sakit, Siyempre, hindi po ganun kadali yung ministeryo na yon. Pero doon ko nakikita talaga yung pangunguna ng Panginoon. Doon ako binibigyan ng lakas ng Lord, para gawin kung ano yung ipinapagawa niya sa akin, na talagang nakikita ko, Lord, hindi sa ganang sarili ko to kaya nagagawa ko, dahil lang talaga sa biyaya mo. Kaya yun, doon ako ini-encourage ng Panginoon para mawala yung bagay na kinakatakutan ko, una sa sarili ko, pero doon talaga yung trust talaga natin, napaka-importante. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Every time na may pinapagawa ang Lord, kayo na pong bahala sa akin, gano'n, Kasi siyempre, kung sinasabi mo sa sarili mo, ay, sanay na ako dyan, parang nagiging mayabang na tayo, Nagiging overconfident na tayo talaga. Pero talagang makikita mo, biyaya lang ng Lord, kaya nagagamit niya tayo, Kaya ine-expose niya tayo sa mga bagay na hindi natin nagagawa dati, Pero kaya nagagawa mo lang talaga, sa tulong lang talaga ng Panginoon. Kaya ngayon, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi dito ko nakikita talaga na minomold tayo ng Panginoon, inuubog tayo, yung karakter natin, yung pananalita natin, yung pakikitungo natin, Kaya salamat sa Panginoon kasi dati-dati po kapag binibigyan ako ng assignment, lalo na kapag funeral service, talagang sobrang na po ako noon. Kasi syempre po kapag funeral service, iba-ibang mga tao na po yon, yung mga nakikipaglamay, Talagang kuminsan, kung pwede lang, ayaw ko po talaga, Kasi tinitignan ko yung sarili ko, yun po kasi yung kahinaan ko talaga. Pero grasya lang ng Panginoon kapag pala sumunod ka sa Panginoon, ang Lord naman talaga ang maglilid sa atin. Kapag tumatanggi ka, kapag inaayawan mo yung
ibinibigay ng Lord, hindi mo pala maano yung sarili mo, hindi mo pala mararanasan yung gagawin ng Panginoon. Kaya ngayon, grasya ng Lord, no po, sabi ko nga po, yung mga bagay na dating iniiwasan ko, dito ako talaga dinala ng Panginoon sa mga may sakit, sa mga funeral service, pero grasya talaga ng Panginoon. No po, kaya nagagawa natin to. Kaya dito ko po talaga na naranasan kung paano ako binibigyan ng lakas ng Lord para magawa ko to. At talagang tiwala lang talaga sa Kanya na po. Trust in the Lord lang talaga palagi sa Kanya. Kaya salamat po sa pagkakataon para maibahagi ko po yung goodness and faithfulness ng Panginoon. O yun po yung lesson. Huwag mong ikumpara yung sarili mo para 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 hindi ka ma-distract po. At saka lagi mong sasabihin sa sarili mo, walang ibang magaling kundi si Lord lang. At saka huwag mong masyadong yun yung sarili mo, yung expectation ng tao sa iyo. Yun po. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po kapatid, Sir Karen, na ibinigay ng Lord sa atin pag-encourage na kung saan na kailangan natin ito na mga kapatid. Kaya glory to God po. Salamat po. Salamat po, Pastora. So, sunod po tayo. Medyo huhulihin ko na si Susan para medyo nababasa niya yung ating napag-aralan. Sisi Mary Rose, pwede ba kitang tawagan at nagbigay ng insight sa ating, sagutin yung question, saan ka ba nahihirapan? Okay ka lang, Sisi Mary Rose? Pwede ba? Andito siya, di ba? Mm-mm. Okay, baka busy sa anak. Chang Emily, ang Chang ng bayan. Your turn na, Chang. Amen po, panay ang call ni Sis Rose sa akin. Ano ba? Panay ang call. Amen po. Gandang hapon po sa inyo. At sa dito po sa Pinas, magandang umaga po. No? Sa akin naman po, wala naman po akong dito sa question po ni Sis Karen po. No? Hindi naman ako nagpapapayat, mapayat naman po ako, maliit, hala po akong doon, hala po akong kailangan, Ang nagandahan ko lang po dito, doon po sa, una sa awit, yung physically confident. Kami po talaga, sa amin po rito, ako po ang pinakamaliit na bahay, mahirap, sabi nga po, ako po ay binibigyan lamang lagi ng aking mga kapatid, lalo na po sa mga pangangailangan. Ito pong bahay po namin noon ay, sabihin ko po ay, ang pintuan noon po ay kawayan, bintana, kawayan, Pero may ginamit po siyang tao upang maayos, malagyan po ng bintana. Ayun po, yun po ang aking pong dinudulog sa Panginoon po noon. Naging po ako sa Panginoon na alam ko na hindi magagawa naman po itong aming bahay unti-unti. At ngayon po, nagawa naman po, nagkaroon ng pintuan na maayos, kahit paano po, bintana, naging maayos-ayos naman po. Ito na lang pong aking kusina kasi po, sawali po ito, pero hindi po yun naging hadlang dito po sa amin po. Ang mga tao naman po ay gusto naman po nila dito tumuloy lagi sa akin. Kahit ganito lamang po ang aming tahanan na hindi maayos, hindi malaki, pero ang confidence niya po ng Panginoon na binigay sa akin na hindi sa tahanan, hindi sa tao tumitingin yung mga taong pumupunta rito sa akin, na mga kapatid ko po, na gusto naman po nila dito dahil batid naman po ng Panginoon na kahit sa buhay po namin na sila na po nagdadalamisan ng mga pagkain, ting araw po na linggo. Dito po sila tumutuloy, nagkakape. Ayun naman po ang namin, sisilbihan naman po namin at binabalik naman po namin sa kanila kahit na sabi ko, ba't gusto nila dito ka ako sa bahay? Maliit naman tong bahay, nagsisiksikan. Minsan po dito sa terrace kung maliit, confidence po talaga ako dahil ang Panginoon kasi lagi ko pong inaano po rito, kasama ko po lagi. At saka,
dito po sa Mateo, sa akin yung binasa po ni Sister Karen, yung pong yung ibon po, sabi po rito, basahin ko po sa NBB, Tagalog. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaani man, o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong ama na sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ano po? Lagi ko po itong sineshare sa pulpito, minsan po. Kami po ay, ala naman po kaming bukid, ala po kami tinataniman, pero andun po na nakakaroon po kami ng mga gulay, mga kagaya po ngayon, maraming mga gulayan dito. Ang Panginoon po talaga, pag pupunta ka po doon, pag uwi mo, marami ka ng dala, sa mga kapatiran. Andun po talaga na ang blessing po ni Lord, binabalik po niya yung pag-assist mo po sa kanila. Yung kung makapagbahagi ka po sa kanila, may mga binibigay na po sila. Talagang salita ng Panginoon, talaga ay mabisa. Talaga, pag kagaya po na minsan, walang trabaho po si Chong, sabi nga po yung ibon, hindi po ba, pinakakain ni Lord. Tayo po pa kaya na anak ng Diyos na nilalang niya, hindi naman, purihin po ang Panginoon talaga, awa ng Diyos po, dito po, hindi naman po kami nagkukulang sa araw-araw po namin, pangangailangan, yung pagkain, may bigas, may mga, nakakaraos po kami dahil andun po talaga ang Panginoon is God's provide nga po, God's provide po, lahat po talaga ito ay pinoprovide lagi ng Panginoon sa amin po, yung nangangalam pong pag-iingat po sa araw-araw, yung kalakasan, binibigay po ng Panginoon sa atin yan. Confidence po talaga ako na hindi kami pinabayaan ni Lord dito sa amin, kaya tayo pong mga anak ng Diyos, talaga po, confidence po tayo na andito tayo pinababayaan ng Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid, salamat po. Salamat po, Chang. Sisi Mary Rose, pwede ba? Meron ka bang masasabi? Kung free? Wala pala si Sisi Susan. Nalaglag siya. Okay. So, tatawag na lang po ako ng iba. Si Sisi Lucita po, baka pwede po kayong magbigay ng inyong sagot dun sa ating pong tanong. Pwede po ba? Hello po. Ayan. Sorry po, nagpapakain po ako ng mga bata. Sorry. Si Mary Rose po ito. Ako po siguro sobrang mahiyain ko. Sobra. Events po talaga. Sisi ko, choppy ka. Minsan, di ba, kapag pinakilala ka ng asawa mo sa party, even sa mga relatives, ganun. At parang on the spot ka ba, mga bata, nasa sulok lang, parang, kumbaga, sa Bisaya, nag-inusara, alone, ganun ba? Hindi ako makikihalubilo ako, pero saglit lang, tapos alis agad. Oh. Yun yung kailangan ko talagang i-practice kasi sometimes pinupush ako ni asawa, dun, makisali ka dun. Or kahit malang, kasi hindi po talaga ako umiinom Social. ng kahit wine kasi ayok. Yes. Sa iba kasi sobrang mahiyain. Sobrang natakot po talaga ako kasi alam Sisi Mary Rose, ko ayun. may mapupuna sila sa iyo, oo, na tapos may masasabi talaga. Tapos i-compare ka pa sa iba. So parang minsan nagdadalawang isip ako na itutuloy ko ba o hindi? Or kailangan ko ba tong tanggalin sa mga, sa mga list na pinapaninta ko? So parang ganun, parang yung
minsan nakakawala din ng confidence yun. Kasi sa mga customer, meron talagang iba na good review, meron ding bad review, di ba? Kasi para ikukumpara ka sa iba. So ako, mahiyain din. Yun lang siguro. Aside from sa height, kasi maliit ako. Maliit po talaga ako. Siguro Sorry yun po, din. at ako'y nilaglag And, ni Meta. sana, Napakabait ni Meta sa akin. Nilaglag ako. Sino po ang pwede pang ayan. Nagsasalita pa siya, TG. Okay. Oo. Expose ko pa yung sarili ko sa mga tao siguro para maibsan, kumbaga, maibsan yung hiya ko. Kahit family members pa yan po ng asawa ko, ayoko talaga. Parang ayoko ng ano ba, kumbaga, pag nag-start na ng conversation, no, lahat, maraming tanong, ibabato sa'yo. Yung magagandang tanong naman po. Hindi na, wala naman po kong problema sa family ng asawa ko. Pero parang pag on the spot talaga, parang, okay, especially English pa naman, parang nanginginig ba? Kulbaan ba? Kulbaan sa Bisaya po. Yun po. Salamat. Thank you po. Lahat naman po tayo ganyan eh. Lalo na sa pag ibang lahi talaga, yun ang ating struggle kasi sinasabi nga nila na hindi nila tayo maintindihan. So, wala po si Susan nalaglag. Buti nakabalik ako kasi nilaglag din ako ni Meta. So, meron po bang gustong magsalita, mag-share sa kanilang natutunan po sa ating pinag-aralan ngayon? Isa pa po bago ko tawagin si Pastor Allen po. Kung wala naman po, pa-heart na lang po kung wala nang gustong magbigay ng kanilang insight. Ako po. Narinig po ako, hello? Ay, okay po yung ano ko, volume. Okay. So, ako po, I think this is super timely po sa akin. Kasi po, kakagaling ko lang ng operation, kakauwi lang po namin dito sa bahay. Na, nagka-asa yun. So, yung fear ko, yung struggle ko po is, ang start kasi po when was that? Tuesday, winash po ako sa ER kasi super sakit po yung tiyan ko. So, nung nandun po ako sa ER, I'm praying na yung struggle ko po dun is, what if yung PET scan ko, yung ultrasound ko is worse yung magiging result. So yun po yung pinag-prepare ko nung nasa ER kami ng asawa ko. Ang ano ko po kasi, so is-share ko lang po. Ako po kasi ay isang kidney transplant. So last year po na-transplant po ako. So mag-1 year na po ako this year, 1 year na po yung kidney ko. So since nagtitik ako ng mga gamot, suppress yung immune system ko, prone ako into a lot of things. One, yun, parang cancer, ganyan, pwede. Kasi nga, yung body ko, yung antibody ko, mababa niya ng immune system. So, there are tendency na madami magkaroon ako ng cancer. Tapos, lagi pang sumasakit yung tiyan ko. Tapos, nung college pa ako pa sa Y, laging yun yung symptoms ko. So, nasa ER ako, parang, I was praying kay God na, I was praying for a favorable result. But at the same time, pinag-pray ko din na I have to surrender whatever happened to the Lord. I have to trust Him because He knows what is best for me. But I have to prepare I'm praying to God na I need to prepare my heart because human, di ba, tayo kapag ganun, syempre, there are tendency na why we ask God, o kaya tendency na super masakit yun. Halimbawa, if let's say, worst scenario, may tumor, may mass, yung sa tiyan ko, yung CT scan ko, ganyan. So yun yung pinag-pray ko. And then after ng CT scan ko, in-ultrasound pa ulit. So parang nag-question ako sa mind ko na, bakit kailangan ultrasound? Kasi po, nurse din po ako, so parang may idea ako kung bakit
nangyayari. So parang inisip ko naman, so definitely my findings, yung scan ko hindi siya normal, kaya kailangan nilang i-view ulit sa ultrasound. So parang okay, I will just trust the Lord. Kasi may tendency naman na malabo yung PET scan ko, kaya uulitin na ultrasound. Anyway, to cut the story short, yung result po ng ultrasound ko, mayroon pong infection, yung gallbladder ko may stone. And then, gusto nila doon, i-OR ako agad, operation agad. Nag-struggle ako kasi kaka-opera ko lang po ng kidney. So parang general anesthesia din, parang ayoko pa, hindi pa ako handa. Ang hirap kasi nung recovery period. But then, tinanong ko yung doktor. Sabi nila, I need to, kasi nga sa sitwasyon ko, kung may infection, kailangan tanggalin kasi nga mababa na yung immune system ko. So I have to comply. And then tinanong ko din yung husband ko, sabi niya, kailangan na mag-opera. Kaya po na-operahan din ako kahapon. Kahapon po, pero nilipat ako ng transplant team ko po sa Walter Reed. Na-operahan po ako. And then doon sa operation, kasi tutubuan din po ako sa general anesthesia, ganyan. So nag-struggle din po kasi sinasabi pa nila sa consent na there's a tendency na complications, may mga complications, ganyan. But then God is give me this confidence na truly kapag tayo ay anak ng God, He is for us. That doesn't mean na ang perfect yung buhay natin, walang ganito, walang suffering, walang paghihirap, walang mga challenges. But one thing is for sure, this verse, this Romans 8:31 give us a confidence, assurance na kapag ikaw ay talagang naniniwala sa Panginoon, na naniniwala ka na siya ay namatay at nabuhay, naniniwala ka na lahat ng kasalanan mo sinalo niya. And then, whatever happens, kahit nag-struggle tayo dito, at the end of the day, sa finish line, we are all winner. Because God is winner. Jesus died. Nilalabanan niya, overcome niya lahat nun. So, bilang anak ni God, bilang tayo ay mananampalataya kay God, we can also be victorious. Tayo ay winner na. So, ang ganda, di ba? Ang ganda na alam natin na at the finish line, we are winner despite of the mga rough roads na pinagdadaanin natin dito sa buhay natin, yung journey natin. So, this also give me comfort. Yung si God, yung God's word, ang pinanghawakan ko din kahapon na verse, ano ba pinanghawakan ko nung, yun lang, yung parang, I know na God, Romans 8:28, know that God, in all things, God works for the good of those who love Him. And then, itong verse nga to, nagbibigay din talaga sa atin ng comfort, na whatever happens, hindi tayo iiwan ni God. He is our side. Hindi niya tayo pababayaan. Yes, there's suffering, there's pain, there's mga inconvenience sa life, dadaanan natin God. But one thing is for sure, we have God, katulad ni David. Kahit si David, he is also fear. Natatakot din siya. Nagtatago siya kay Saul. But pinahawakan niya na si God, sa kanya, pinahawakan niya yung promise ni God. Kaya niya na-overcome yun, na kahit na may tendency na pwede niyang patayin si Saul, he didn't do that because he trusted yung ways ni God. So yun. So parang yun lang, ang haba na. But yun lang po, very time ditong topic na to. And praise God po, nakauwi na din po ako safe. Medyo ang dami ko pang pain. May 4 na butas na naman ako. But still praise the Lord for His provision, His protection. Yan. So, yun lang. Thank you, Sister Karen. Thank you, and praise God sa successful of the surgery. So tawagin ko na po ang ating Pastor Allen, para po sa conclusion or dagdag pa pong kaalaman para sa amin. Hello po, good evening ba o good afternoon sa US. Good evening. And good morning dito sa Pilipinas. Thank you po sa napakagandang topic, Sister Karen. Opo. Ito na pong ating maiiwan sa ating pong lahat ngayong pong umaga dito sa Pilipinas. Okay. Malamig po dito sa Canada kaya nakaano ako. Sabi ka na. Okay. Maulan po kasi kanina pagkagising to. Okay. Praise God. Gising na po si Pastor Ate. Okay. Sabi po dito. Confidence means biblical meaning po ng confidence. Having firm trust and reliance in God. Okay, kapag sinabi pong confidence in Christ o confident in Christ, no? Again po, no, in Christ. Tayo po na mga believers, ang ating pong confident o ang ating pong kumpiyansa, ang ating pong pagtitiwala, no?
ay nasa Panginoon. Okay? Having firm trust and reliance in God. Okay? Ang sabi po niya dito, not in one's own abilities and is based on the assurance of His character and promises. Thank you po sa life testimony at karanasan po ni Sister, kung pangalan, nag-start po last eh. Kasi pangalan, Rachel. pasensya na, makakalimutan. Rachel. Karen. Yung, Rachel. hindi, yung nag-reflect ngayon po. Rachel. Ayun, Si Rachel po, okay, Rachel. correct. Oo nga. Ang asawa pala niya si Jacob. No? Okay, yun po. So, ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7, dito po natin, I think binigay din kanina ni Sister Karen to. Jeremiah 17, 7 to 8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the waters that sends its roots by the stream. Okay, so dahil English po ang ginagamit kong translation kasi nagpa-practice na ako mag-English. Sabay ganun na. Okay, kasi US to eh. Okay, so yun po. Kay Jeremiah, nakita po natin na kinonfirm ng Panginoon sa kanya na kasi ang bansang Israel nawala ng tiwala kay Lord eh. Nag-iba yung kanila pong ang kumpiyansa nila ay bumaling sa ibang Diyos, no? Kaya sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ito yung revelation ng Panginoon, pahayag niya, pero pinagpala ang isang tao o ang aking anak na sa akin nagtitiwala. O ang kanyang confidence, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang reliance, no? Yung kanyang tinatawag na pagtitiwala ay sa akin. Binigyan pa po ng metaphor dito. Ang sabi niya, they will be like a tree planted by the water that sends its roots by the stream. So ibig sabihin, katulad ng sampunong kahoy na naitanim sa tabi ng batisan. Like po yung Psalms chapter 1 po yan. No? So makita po natin like this, no, na testimony na narinig po natin kay Sister Rachel, no, at sa mga testimony din po natin na minsan dumarating sa atin as a human being, a sinful nature, no, nawawalan tayo ng confidence, no, sa ating pong sarili. Yun nga, no, kasi talagang sadya ang tao dahil pumasok po yung sabihin po nating kasalanan, ang standard ng tao ang ginamit na niya sa tao, no? Kaya kapag ang standard ng tao ang ating pong ginamit, marami tayong makikitang pagkukulang. Pero kapag ang standard ng Diyos ang ating pong ginamit, ang makikita po natin is perfect. Why? Because ang standard ng Panginoon ay perfect and holy. Okay? So kaya kapag nag-start na po sa atin ang ating pong ginamit na standard sa buhay po natin ay human standard, worldly standard, sogrado po mayroon pong tinatawag po hindi pagkapare-pareho. Sabi nga ni Pastor Jolie kanina, no, ang tingin sa atin ng ating pong Panginoon ay perfect, holy, maganda, maayos. Okay? Kasi sa atin ngayon, di ba, kayo po naman kababayan, ang insecurity ninyo kapag tumataba na kayo ay hindi na ako sexy. Ang nagsasabi lang po kasi kapag mataba o payat sexy, ang standard ng tao. Pero ang Panginoon, ano man ang size ng katawan mo, ano man ang size ng waistline mo, sexy ka sa harapan ng Panginoon. Kaya kapag andun po yung ating confidence in Christ, maging po yung ating pong mismong pananaw sa buhay po natin, magiging maayos, magiging maganda, magiging perfect. Because pinagmumulan po ng ating pong confidence ay sa Panginoon o yung ating tiwala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Thank you sa magandang paalala sa atin, this is Sister Karen, no? Sa magandang message sa atin. That we believers, tayo po na mga mananampalataya, since na ang ating pong confidence ay na kay Kristo na, so tayo po ay talagang tatayo with confidence. Hindi po overconfidence because ang ating pong confidence ay kay Kristo na, ang Panginoon sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo. Okay, the mere fact na nabaling po yung ating confidence in our own abilities, doon na po mag-i-start talaga na magkakaroon po ng tinatawag na decay or magda-down po tayo. Kasi umaasa na tayo in our own abilities at tumitingin tayo sa ating pong sariling standard. Again po, pinapaalalahanan po tayo ng ating pong Panginoon, lalo na po, no, ang sabi niya,
no po, sa Timothy din po 1:7, 1 Timothy 1:7, binibigyan ko kayo ng espiritu ng katapangan, hindi na ng kaduwagan. So nandun na po, nag-build up na yung atin pong confidence in Christ because our reliance and our trust in our Lord Jesus Christ. At pangalawang gusto ko pong makita ninyo, kailangan po dito para po ma-build up yung ating confidence in Christ, knowing His character and promises, napakahalaga. Tama yung sabi ni Sister Karen kanina na kailangan yung knowing, alamin, itanim, ilagay sa puso natin yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya po si Chang, makita niyo po si Chang, kahit na kubo. Sabi nga po ng awitin Chang, kahit na kubo ang aking tahanan, doon naman sa langit ay walang kasimpara, mansyon, no po. Kaya naman po makita natin, no, si Chang kahit kubo po pinupuntahan ng tao. Kasi sabi niya kahit kubo ang tahanan, basta tao ang nakatira at hindi kwago. Amen. So hindi naman kwago si Chang. Talagang napakagandang babae ni Chang, kaya taong-tao. So napakabait ni Chang. Kapag nagpunta po kayo sa San Jose City, nako, talaga pong welcome na welcome po tayo doon. No po, kaya yun po, ano man ang ating sitwasyon o ano man po yung ating kalagayan or trials sa buhay po natin, minsan kapag tumitingin tayo doon sa tinatawag na physical appearance or ano po natin, talagang malulus yung ating confidence. Pero kapag knowing and firm tayo sa mga pangako ng Panginoon o sinabi niya sa atin, andun po, mabibuild up muli ang ating pong confidence. Hindi nagbubuhat sa sarili natin, kundi nagbubuhat sa ating Panginoon na sinasabi sa atin, anak ko, sabi ng Psalms 119 po yata, hindi nagkakamali, verse 13 to 14 na you are fearfully and wonderfully made by our Lord Jesus Christ. Okay, so ibig sabihin talagang tayo po ay magkaroon po ng confidence sa ating pong Panginoong Jesucristo. O yung ating confidence ay galing sa Diyos. Okay, dalawang verse na lang po ang gusto kong iwan sa inyo ngayong pong umagang ito o gabi sa inyo po dyan. Proverbs 3:26. For the Lord will be your confidence. Yan. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Okay? So English talaga, pasensya na po ha, English yung ano ko po ngayon. Okay, for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Okay? So makita po natin, no, kapag tayo nasa lagay ng panganib, pero kapag ang ating confidence sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, no po, yung takot, yung agam-agam, yung pagkabalisa, nawawala. Kundi napapalitan ng kapayapaan at talagang confidence sa Panginoon. Last, Hebrews 13:6. Hebrews 13:6. So we say with confidence, sabi nga po, sabihin natin to na mayroon pong confidence or kumpiyansa sa sarili natin. The Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Okay, ang Diyos ang aking tagapagtulong, tagapag-ingat, tagapagsanggalang. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Yes, kanina nabanggit din po yan, no? So, when we experience struggle or fear in our lives, just tell to ourselves, no? Yan, English talaga, no? The Lord is my helper. Ang Diyos ang aking tagapagtulong. Okay? Amen. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Amen. Yes, no po. Makapangyarihan ng ating Diyos. Just trust in the power, no po. Ito yung aking pinakalas. Just trust in the power of our Lord Jesus Christ. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. Ang Diyos po nating pinagdilingkuran, ang Diyos na nagdiligtas sa atin, no po, pinakalas, mayroon tayong tinatawag na assurance of salvation. Kaya have and confidence in Christ, put in our confidence in Christ, not in our own abilities, but put always trust and confidence in the Lord. Ang nangako sa atin ay tapat, hindi nagpapabaya at hindi bumibigo sa Kanya po mga anak. Ano man po ang struggle or circumstansya na ating pong pinagdadaanan, anumang mga challenges sa ating mga ministry, sa ating mga ginagawa, sa ating pong journey bilang isang Kristiyano, just put our confidence in Christ. Last na lang po, talaga, last na lang to. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Ang sabi ni Paul doon, ito ang aking confidence, ito ang aking katiyakan. Anumang bagay na pinasimulan ng Diyos sa akin na mabuti, ay Kanyang tatapusin hanggang sa Kanyang muli pagbabalik.
Yes, no po, anumang mabubuting bagay na pinasimulan sa atin ng Panginoon, hindi yan ngayon nagtatapos until the coming of our Lord Jesus Christ at makasama niya tayo sa kanyang kaharian, tayo ay hindi pababayaan. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Magandang Amen. umaga, magandang araw po sa inyo po lahat. To God be all the glory. God bless you all po. Amen. Thank you. Amen. Back to you, host. Thank you po. Salamat po, Pas. So, meron pa po bang gustong magbigay ng insight? Kung wala naman po, tayo po ay closing prayer na po. Pwede ko po bang maanyayahan o hingan ng closing prayer si Eileen ng Pilipinas? Si Eileen, pwede ka po mag-closing prayer? Wala po kasi ang ating closing prayer Wala, baka nasa labas yan, TJ, sa tindahan. Sige, Okay. ako na lang po muna closing prayer and then Ah, benediction po from Pastor Allen. Ayan. Father God, maraming salamat po, Panginoon, namin na nagbibigay sa amin ng pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito sa Pilipinas, gabi dito sa amin, O Lord. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na naririto at yung mga hindi po naka-join, Panginoon. Pag-ingatan at i-bless nyo rin po sila, O Lord. Maraming salamat sa buhay ng aming Pastor Allen, O Lord, na napakaagang gumising para po maghatid ng inyong balita pa, karagdagan para sa aming mga tupa, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Karen at idinadalangin po namin uli, Panginoon, si Sister Eileen, O Lord, sa kanyang parating na surgery, Panginoon, sa kanyang ovary, Panginoon. Father God, kayo po ang nakakaalam kung ano po ang makabubuti sa kapatid namin ito, Panginoon. Father God, alam po namin na hindi kayo pabayang Ama, Panginoon. Lagi po kayo nandyan, O Lord. Father God, salamat sa provisyon na ibinibigay niyo po sa kapatid namin ito, Panginoon. Ganon din po si Sister Rachel, O Lord. Maraming salamat, O Lord, at pinakinggan niyo ang aming mga dalangin para sa aming kapatid na ito, Panginoon. Pinagtagumpay ninyo ang surgery para sa kanya, O Lord. Maraming salamat sa buhay ng mga doctors na ginamit ninyo para sa kanya, Panginoon. At inihiling po namin ngayon ang patuloy na paggaling ng aming kapatid na ito na si Sister Rachel, O Lord. Father God, muli napapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay din ni Pastora Jolie, O Lord, na Lord, pag-ingatan niyo po siya ngayon, Lord, habang siya'y namimitas, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay, Panginoon, at patuloy na paggamit niyo sa kanya. At sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. Father God, kami ay merong Godfidence, Panginoon. Kami umaasa lamang sa inyo, Panginoon. At kayo po ang aming kataas-taasang makapangyarihan, Panginoon, na napakayaman, Panginoon. Ano pa bang aming hahanapin, O Lord, kapag meron kaming, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Father God, salamat. Salamat po sa mga ganitong chance na ibinigay niyo sa amin muli. Lahat po ng aking panalangin, O Lord, I pray this in Jesus' name, your Holy Son, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa panalangin, dakila namin Diyos, marami pong salamat sa umaga pong ito at sa gabi doon sa US. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at paalala sa amin. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang aming confidence, ang aming pong kumpiyansa, ang aming pagtitiwala ay tanging sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang paalala sa amin. Anuman ang sitwasyon at kalagayan ng aming buhay, anuman ang aming pinagdadaanan. O Diyos, ano ang magagawa ng tao sa amin? Anong magagawa ng circumstances sa amin? Anong magagawa po, Panginoon? Even the works of the evil ay wala pong magagawa. Sapagkat, Panginoon, if God is with us, who can be against us? Thank you, Lord, for that wonderful promises na galing po sa inyo, Panginoon, from your words. Salamat po, Panginoon. Ito'y directly na nagbubuhat sa inyo pong bibig, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain nyo at ingatan ang inyo pong mga anak, gabayan nyo po kami. At patuloy po naming maranasan ang inyo pong katapatan at kabutihan. At patuloy, Lord, ang aming buhay, ang aming puso ay itiwala, ay ilagay, Lord, ang aming pong pagtitiwala sa inyo. Sa iyo po namin tinitiwala ang aming buong pamilya, lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito, at sa US, Panginoon, sa kanila pong pansamantalang pagpapahinga, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, at sa gabi sa kanila, O Lord, ingatan niyo po sila. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, tinatas ko po ang aking kamay, sumati ng biyaya. Ang pagpapala, ang bendisyon, ang walang sawang paspas ng Diyos,
Siya muling sasaatid ngayon at magpakailan kailan pa man. In Jesus' name, ang lahat po'y pwedeng magsabi ng Amen and Amen po, amen. Maraming Amen. maraming salamat.